Alright mga amigos, ayon sa ating trusted source, TGB Promotions have now reserved November 2nd at the T-Mobile Arena in Las Vegas, prompting speculation this could be the date and venue for Gervonta Davis' next fight. Sa mga amigos nating hindi nakakaalam, ito pong TGB Promotion, sila po yung kadalasang nagsasagawa o nagkakasan ng mga laban under sa PBC banner or mga boxing events ng PBC sa madaling salita. At yun nga daw po, yung petsa ng November 2 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, pinareserba na po ng TGB Promotions at malakas po ang bulong-bulungan na ito po ang schedule ni Gervonta Tank Davis. At kung sino naman ang kanya makakasagupa, yan po ang hindi pa tukoy sa ngayon pero may mga bulong-bulungan na rin na si newly crowned WBA Super Lightweight World Champion Jose El Rayo Valenzuela ang posibleng makasagupa ni Tank Davis. Dahil bago po matalo ni El Rayo Valenzuela si Isaac Pitbull Cruz, si Pitbull Cruz po ang target nila Tank Davis, yung paikipag-rematch kay Isaac Pitbull Cruz. Pero dahil natalo po si Pitbull ni El Rayo, nagkaroon ngayon ng interes ang kampo ni Gervonta Davis na labanan si Jose El Rayo Valenzuela. Samantala sa iba pang balita mga amigos, kinumpirma po ni WBC World Lightweight Champion Shakur Stevenson na inatrasan siya ni William El Cameron Cepeda. May kartadang 31 wins, no losses, no draws with 27 knockouts. Ayon sa lumabas na report mga amigos, inoperan daw po ni Turki Al Sheikh ng magandang offer itong si William Cepeda. So balit, sa February 2025 pa naislabanan ni Cepeda si Shakur Stevenson. Pero dahil gustong maging aktibo ni Shakur Stevenson at gusto pa niyang lumaban ngayong taon, may posibilidad daw po na labanan na lang niya ang former junior lightweight world champion na si Joe Cordina. Si Joe Cordina na may kartadang 17 wins, 1 loss with 9 knockouts. Ang kaisa-isang talo po ni Joe Cordina mga amigos ayon kay Shakur Stevenson ay dahil pigang-piga na ito sa junior lightweight division at dapat umakit na talaga sa lightweight noon pa. Pero para kay Shakur Stevenson, isang malupit daw na kalaban itong si Joe Cordina kaya't hindi niya mamaliitin. Samantala sa iba pang balita mga amigos, nasa mahirap na sitwasyon po ngayon si IBF World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis. Ito ay matapos siyang utusan ng IBF na idepensa ang kanyang titulo sa dati niya nang tinalo na si Karen Chukadjian. Taong 2023 tinalo na po ni Jaron Ennis itong si Karen Chukadjian sa pamamagitan ng 12-round unanimous decision, 120-108 sa mata ng tatlong horado. Subalit dahil ipinag-uutos po ngayon ng IBF na idepensa ni Jaron Ennis ang kanyang titulo dito, may posibilidad po na tanggalan si Jaron Boots Ennis kapag hindi niya po nilabanan nitong si Karen Chukadjian. Alam naman po natin yung IBF, wala pong sinasanto yan, no? Si Terence Crawford nga po, pati si Canelo Alvarez ay tinanggalan nila ng titulo nung hindi sumunod sa kanilang ipinag-uutos na laban. Pero ayon nga po sa promoter ni Jaron Ennis na si Eddie Hearn, na inopera na nila ng malaking pera itong si WBC World Welterweight Champion Mario Barrios para sa isang unification fight kay Jaron Ennis. At alam naman po ng mga boxing fans na mas magandang laban talaga yung Jaron Ennis versus Mario Barrios kaysa dyan kay Karen Chukadjian na walang ginawa kundi magtatatakbo noon kay Jaron Ennis. Kaya tinambakan ng 120-108 sa scorecard ni Jaron Ennis. Kaya sana po wag hadlangan ng IBF yung magandang laban na yan, Jaron Ennis versus Mario Barrios. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.